rasyonalisasyon sa DPWH. Ito ang panukalang isinusulong ngayon ni Senate President Vicente Tito Sotto upang tuluyan ng matugunan at masawata ang isyu ng korupsyon sa loob ng ahensya. Ang detalye alamin sa report na ito. Sa pagputok ng isyu ng flood control anomalies at malawakang korupsyon sa gobyerno, frontline sa kontrobersya ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Bunsod ito ng pagkakadawit ng mga government contractors, DPWH engineers at officials, maging ng ilang mga opisyal ng pamahalaan sa milyong-milyong halaga ng korupsyon at pangungumisyon sa mga proyektong pinondohan mula sa kaban ng bayan. Sa gitna ng isyu, pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng bagong liderato sa DPWH ang reforma sa loob ng ahensya at mga opisyal nito maging sa mga pulisiya. Si Senate President Vicente Tito Sotto nais na magkaroon ng reorganisasyon sa loob ng DPWH upang maputol na ang ugat ng korupsyon at katiwalian sa loob ng ahensya na ani pinakaapektado ang mga mamamayang Pilipino. Sa ilalim ng Senate Bill No. 1835 o ang Infrastructure Governance Act, isinusulong ni Sotto ang rationalization ng DPWH maging ng mga regional at district offices nito tungo sa pagiging isang mandate-focused organization. Isinusulong sa panukala ang mandato ng DPWH na maging pangunahing ahensya na responsable sa planning, design, construction at maintenance ng infrastructure facilities. Sa ilalim nito, isinusulong ang pagtatatag ng infrastructure services units sa ilalim ng ahensya na nakatutok sa mga kaugnay na operasyon. Kabilang narito ang pagkakaroon ng National Highways Operations Unit, Flood Control and Water Resource Development System Unit, Other Public Works Units at Infrastructure Maintenance Services Unit na pamumunuan ng Undersecretary. Bukod pa ito sa Planning and Technical Concerns Unit, Administration and Special Concerns Unit, Design, Construction and Equipment Division at iba pa. Malinaw na rin nakasaad sa panukala ang tungkulin at mandato para sa regional at district offices at mga tauhan nito. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.